Paano kung ang iyong kaarawan ay may tinatagong susi sa kayamanan? Paano kung isang hula mula sa siglo-siglong nakaraan ay matagal nang itinakda na ikaw ay kabilang sa ilan na pinili? Si Nostradamus, ang pinakatanyag at misteryosong propeta sa mundo, ay nag-iwan ng mga pahiwatig. At ngayon, ang mga pahiwatig na iyon ay tumuturo sa 4 na zodiac signs. At ang mga zodiac signs na ito, malapit nang makatanggap ng hindi inaasahang yaman na kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Pera, lupain, mana, maging ang mga oportunidad mula sa taong matagal mo nang hindi nakikita. Kung naniniwala ka sa mga senyales, kung matagal ka nang naghihintay ng tamang pagkakataon, huwag kang mag-scroll palayo. Maaaring ito na ang sandaling hinihintay mo. Kung gusto mo itong dugtungan o i-format para sa YouTube video, shorts, o scripted narration, sabihin mo lang. Narito ang Filipino translation ng iyong script, nakaayon sa estilo ng iyong audience. Script Filipino Translation. Ang mga Pilipino mula pa noon ay naniniwala sa mga senyales. Isang biglaang pangangati sa palad, isang malinaw na panaginip, o isang estrangherong biglaang binanggit ang iyong kaarawan. Hindi ito basta-basta mga pagkakataon lang. Ito'y mga bulong mula sa universo. Mga palatandaan na may malaking pagbabagong paparating. At ngayong araw, susuriin natin ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Isang propesya na tumawid sa panahon. Si Nostradamus, ang maalamat na manghuhula, ay gumawa ng mga prediksyong yumanig sa mundo. Ngunit sa kanyang mga sinulat, may mga tagong mensahe. Mga mensaheng para lamang sa ilang piling zodiac signs. Mga signos na napiling tumanggap ng kayamanan, lupa, at hindi inaasahang swerte sa taong 2025 at sa mga susunod pa. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Kahit ang pinakasimpleng buhay ay maaaring hipuin ng pinakamiligrosong biyaya. At kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Ito ay mensahe para sa'yo. Tapusin mo ang video na ito. Dahil isa sa mga nabanggit na signos baka ikaw na yon. Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy ang susunod na bahagi o ipagawa ang description, community post o prompts din. Narito ang Filipino translation ng iyong script, spiritual, mystical, at malapit sa damdamin ng Filipino audience. Ang propesya ni Nostradamus ang pinagmulan ng mensaheng ito. Para tunay nating maunawaan ang kapangyarihan ng mensaheng ito, kailangan muna nating kilalanin ang lalaking nasa likod ng propesya, si Michel de Nostradame, mas kilala bilang Nostradamus. Ipinanganak noong 1503 sa France, si Nostradamus ay hindi lamang isang astrologo. Isa siyang manggagamot, isang mistiko, at isang lalaking may napakalalim na bisyon. Mga pangitain na pinag-aralan pa rin hanggang ngayon, kahit lumipas na ang mahigit 500 taon. Marami ang naniniwala na nahulaan niya ang malalaking kaganapan sa mundo. Mga digmaan, kalamidad, at maging ang pag-angat at pagbagsak ng makapangyarihang mga pinuno. Pero may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Nag-iwan din si Nostradamus ng mga sulating may kinalaman sa zodiac signs. Mga malalabong linya na tumutukoy sa partikular na mga buwan ng kapanganakan, mga personalidad, at mga kapalarang inuugnay sa mga bituin. May ilang bahagi sa kanyang mga tula ang tila nagpapahiwatig na ang ilang signos ay pagpapalain. Hindi lang ng pera, kundi ng tagong mana, biglaang kayamanan, at mga biyayang dumarating sa tamang oras. Hindi dahil sa pagsusumikap kundi dahil sa aligment ng tadhana. At dito na nagiging mas misteryoso ang lahat. Sa mga bagong pagsasalin at espiritual na interpretasyon, kabilang na ang mga pananaw mula sa mga Pilipinong mystics at modernong clairvoyants. Lumilitaw na ang taong 2025 ay magiging mahalagang taon para sa 4 na zodiac signs. Hindi lang ito tungkol sa swerte sa loto, kundi sa mga bagay gaya ng lupaing ipapamana, tagumpay sa trabaho, at mga espiritual na biyayang nakatago sa anyo ng Chi coincidence. Hindi lang ito propesyang Europeo. Ito ay malalim na konektado sa kaluluwa ng Pilipino. Dahil sa ating kultura, matagal na nating pinaniniwalaan ang iswerte, ang tamang tiyempo, at ang kapalaran. Nagsisindi tayo ng kandila para sa swerte, naglalagay ng barya sa sulok ng bahay, at taimtim na nananalangin sa mga santo at espiritu para sa ginhawa sa buhay. Kaya kapag ang mga salita ng isang propetang nabuhay noong ika-16 na siglo, ay sumasalamin sa mga bulong ng ating mga lola at mga paniniwala ng ating mga albularyo,
Nakikinig tayo. Dahil, paano kung may nakita siya na ngayon pa lang natin nararamdaman? Paano kung ang iyong zodiac sign ay matagal nang isinulat sa kanyang propesya? At paano kung nagsisimula nang magpakita ang mga senyales sa mismong buhay mo? Sabihin mo lang kung gusto mong ituloy ang susunod na bahagi. Gusto mo ba na ngayon ipasok na natin ang top 4 zodiac signs? Narito ang Filipino translation ng iyong script na angkop sa tono ng Filipino audience. Bakit ang kayamanan ay maaaring dumating ng hindi inaasahan? Kapag naririnig natin ang salitang ikayamanan, madalas nating iniisip ang panalo sa loto o pagtuklas ng ginto. Ngunit ang totoo, ang kayamanan ay maaaring dumating sa maraming hindi inaasahang paraan, at bihira itong dumating ayon sa ating inaakala. Para sa maraming Pilipino, ang mga biyaya ay dumarating ng tahimik. Isang titulo ng lupa mula sa malayong kamag-anak na biglang napasa sa iyong pangalan. Isang matagal nang nakalimutang ipon na muling natuklasan sa oras ng pangangailangan. Isang dating amo na bigla ang nag-alok ng oportunidad na hindi mo inaasahan. O isang kapatid na balikbayan na nagbibigay ng sobre na may mga salitang, para ito sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ito ang mga tagong kayamanan na maaaring tinutukoy ng propesya, at kadalasan ay may kaugnayan sa karma, tamang panahon, at espiritual na pagkakahanay. Alam mo, hindi sinabi ni Nostradamus na ang yaman ay babagsak mula sa langit. Sinabi niya na ito ay darating kapag tama na ang panahon, at para lamang sa mga taong bukas ang puso, handa ang mga kamay, at ang mga espiritu ay nakaalin sa banal na oras. At dito nagkakamali ang marami sa atin, hindi dahil malas tayo, kundi dahil hindi tayo handa espiritual na kilalanin o tanggapin ang biyaya. Sa kulturang Pilipino may kasabihan. Ang biyaya dumarating kapag di mo inaasahan. At ito ang puso ng propesyang ito. Ang 4 na zodiac signs na ating ibubunyag ay ipinanganak na may enerhiyang ngayoy pumapasok sa yugto ng paggising. Ibig sabihin, ang lahat ay nagkakahanay sa kanilang pabor, kahit hindi pa nila ito nakikita. Kaya kung tahimik ang mga nangyayari kung matagal ka nang naghihintay at nagtataka, huwag kang susuko. Minsan, ang pinakamalalaking kayamanan ay lumilitaw kapag huminto kang habulin at nagsimulang payagan. Sabihin mo kung gusto mo nang ituloy ang susunod na bahagi para sa top 4 zodiac signs o kung may gusto kang baguhin. Narito ang Filipino translation ng iyong script na angkop sa Filipino audience at may malinaw na flow. Mga senyales na ipinapadala ng universo bilang biyaya para sa iyo. Bago dumating ang kayamanan, ang universo ay laging bumubulong muna. Pero marami sa atin ang abala sa pag-aalala, pag-survive, o pagdududa, kaya't hindi natin napapansin ang mga palatandaang ito. Ngunit ang mga senyales ay nandyan sa paligid lalo na para sa mga taong espiritual na gising na gising. Narito ang ilan sa pinakamakapangyarihang senyales na ang mga biyaya, pati na ang mga hula ni Nostradamus, ay papalapit na sa iyo. Mga paulit-ulit na numero. Napapansin mo ba ang 11 oras 11 minuto, 888, o ang iyong kaarawan na paulit-ulit lumalabas? Ito ay mga cosmic na signal, kumpirmasyon mula sa universo na nasa tamang landas ka. Bigla ang panaginip o EAV. Naniniwala ang maraming Pilipino na may dalang mensahe ang mga panaginip. Kung nanaginip ka ng pera, isang mahal sa buhay na nagbibigay sa iyo ng bagay, o mga lugar na puno ng liwanag, ito'y espiritual na pahiwatig. Lalo na kung napakamalinaw nito hanggang hindi mo makalimutan. Pagbabalik ng mga lumang kakilala. Bigla kang kinontak ng dating amo o ng isang nakalimutang kamag-anak. Hindi ito basta-basta pangyayari, ito ang mga pintuan kung saan papasok ang mga biyayang banal. Pakiramdam ng pagkabalisa ng walang dahilan. Minsan, hindi ka malungkot pero hindi ka makatulog. Hindi ka pagod pero parang may paparating. Iyan ang iyong enerhiya na naghahanda upang tumanggap. Hindi inaasahang tulong o oportunidad. May nag-alok ba ng tulong nang hindi mo hinihingi? Nakakuha ka ba ng maliit na pabor ng biglaan? Huwag baliwalain ito. Madalas, ito ang test blessings mula sa universo bago dumating ang malaking biyaya. Ang mga Pilipino ay likas na matalino sa pakiramdam. Kung pakiramdam mo ay may kakaiba pero puno ng pag-asa ang iyong espiritu, hindi mo lang ito inisip. Laging may espasyo ang universo bago punuin ang iyong mga kamay. Kaya manatiling bukas. Bantayan ang mga senyales. Sapagkat ang mga nakikinig sila ang madalas tumanggap. Sabihin mo lang kung gusto mo nang ituloy ang top 4 zodiac signs o kung may iba ka pang gustong idagdag.
Narito ang Filipino translation ng iyong script para sa Taurus, na angkop para sa Filipino audience at malapit sa kanilang kultura. Isa, Taurus, ang tahimik na magnet ng kayamanan. Kung ikaw ay isang Taurus, ipinanganak mula Abril 20 hanggang Mayo 20, ang bahaging ito ng propesya ay direktang tinatawag ka. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa isang matatag na tao, pinamumunuan ng lupa, na humahatak ng yaman hindi sa paggalaw kundi sa kanyang presensya. Sa mga modernong interpretasyon, ang linyang ito ay iniugnay ngayon sa Taurus, ang zodiac sign na kilala sa tahimik na lakas, katapatan, at malalim na espiritual na magnetismo. Ang Taurus ay hindi naghahabol. Ang Taurus ang hinihila. Sa kulturang Pilipino, ang mga Taurus ay madalas nakikita bilang mga tahimik na tagapagtustos. Maaaring hindi sila madaldal, pero kapag nagsalita, makapangyarihan ang kanilang mga salita. Sila ang madalas na mga kasapi ng pamilya na masipag na nagtatrabaho ng walang reklamo, nagtatanim ng mga buto ng tahimik at matyagang naghihintay. At sa taong 2025, ang mga butong iyon, sila ay unti-unting tutubo. Ang mga sinulat ni Nostradamus ay nagpapahiwatig na ang Taurus ay nakaalin sa enerhiya ng mana ngayong taon, isang paglilipat ng halaga, maging pera, lupa, o oportunidad mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ano kaya ang maaaring mangyari para sa isang Filipino Taurus? Isang di inaasahang tawag mula sa kamag-anak sa abroad na nag-aalok ng suporta. Isang magulang o nakatatanda na magbibigay ng lupa o responsibilidad. Isang bagong trabaho o promosyon na mahinhing inialok, walang kompetisyon. Isang matagal ng ipon na biglang magsisimulang kumita. Hindi ito sasamahan ng mga malalakas na ilaw, pero mararamdaman mo na parang bulong ng universo ang nagsasabing, karapat-dapat ka rito. Para palakasin ang enerhiyang ito, pinapayuhan ang Taurus na magsindi ng berdeng kandila tuwing Biyernes ng gabi at sabihin, hinahatak ko lamang ang mga bagay na nakalaan para sa akin. Tinatanggap ko ang kayamanang aking pinagpaguran. Kahit pakiramdam mo ay naipit, hindi pinapansin o naiiwan, tandaan. Ang mga biyaya ng Taurus ay mabagal pero matibay. At kapag dumating na ito, hindi na ito mawawala. Sabihin mo kung gusto mo nang ituloy sa susunod na zodiac sign o may iba ka pang gustong idagdag. Arito ang Filipino translation ng iyong script para sa Cancer, na angkop sa Filipino audience at malapit sa kultura. 2. Cancer, ang piniling puso ng mga pamanang biyaya. Kung ang iyong kaarawan ay nasa pagitan ng Hunyo 21 hanggang Hulyo 22 at dala mo ang water sign na Cancer, maghanda ka, dahil ang enerhiyang pumapaligid sa iyo ay kakaiba sa lahat ng iyong naramdaman noon. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa tagapag-ingat ng angkan, kaluluwang ginagabayan ng liwanag ng buwan, na nagmamana hindi lamang yaman kundi pamana. Maraming modernong espiritual na iskolar ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa Cancer, ang tanda na kilala sa malalim na emosyonal na intuisyon, koneksyon sa pamilya, at sagradong pagprotekta sa nakaraan. Sa kulturang Pilipino, madalas nakikita ang Cancer bilang emosyonal na sandigan ng pamilya. Ikaw ang tinutulungan ng lahat sa mga mahihirap na panahon. Ang nag-aalala sa mga kaarawan, iginagalang ang mga nakatatanda, at naniniwala pa rin na may kahulugan ang mga panaginip. At ngayon, ibinabalik ng universo ang pagmamahal na iyon sa pamamagitan ng mga biyayang dumadaloy sa iyong lahi. Maaring maranasan mo sa mga susunod na panahon. Isang kamag-anak ang magbubunyag ng tagong ari-arian o lupa na nakapangalan sa iyo. Isang matagal nang nawalang kapatid o pinsan ang mag-aalok ng suporta o bahagi ng mana. Bigla ang pag-apruba ng pautang sa bahay o scholarship para sa nakababatang kamag-anak gamit ang iyong pangalan. Isang nakatatanda ang magmamana sa iyo ng negosyo, karunungan o kayamanan, hindi lamang dahil sa tungkulin kundi dahil sa malalim na tiwala. Tandaan, ang enerhiya ng Cancer ay banal na pambabae, pinamumunuan ng buwan. Ibig sabihin, ang iyong lakas ay nasa pag-aalaga, hindi sa pagpuwersa. Sa pagtanggap, hindi sa paghahabol. Para buhayin ang propesyang ito, hinihikayat ang mga Cancer na gawin ang ritual ng tubig sa buwan sa gabi ng full moon. Mag-iwan ng baso ng malinis na tubig sa bintana buong gabi. Bumulong dito. Sa dugo, sa pagmamahal, sa liwanag, binubuksan ko ang aking puso sa lahat ng nakalaan para sa akin. Inumin ang tubig sa umaga nang may buong pasasalamat. Kung pakiramdam mo'y pagod na ang iyong puso, parang nagbibigay ka ng sobra pero konti lang ang natatanggap. Mabibigyan ka ng pagbabago.
Dahil para sa Cancer, ang pinakamalalaking biyaya ay madalas nagmumula sa mga hindi mo inaasahan. At dumarating kapag halos sumuko na ang puso mo. Sabihin mo kung gusto mo nang ituloy ang susunod na zodiac sign o may gusto kang baguhin. Narito ang Filipino translation ng iyong script para sa Capricorn, na akma sa Filipino audience at may damdaming malalim. 3. Capricorn, ang tahimik na tagakyat na nakalaan magmana. Kung ang iyong kaarawan ay nasa pagitan ng Disyembre 22 hanggang Enero 11 at ikaw ay kabilang sa Earth sign na Capricorn, dumating na ang iyong panahon. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa kaluluwang bundok, bitbit ang tungkulin, ngunit koronahan ng naantalang kayamanan. Naniniwala ang mga espiritual na iskolar na ito ay tumutukoy sa Capricorn, ang tanda na kilala sa pagsusumikap, tahimik na sakripisyo, at pangmatagalang pananaw. Sa mga pamilyang Pilipino, madalas ang mga Capricorn ang nagdadala ng bigat ng tahimik. Ikaw ang panganay na kapatid na nagpapadala ng pera pauwi. Ang breadwinner na inuuna ang iba. Ang umunguya kahit pagod na. Ngunit narito ang katotohanan na inihahayag ng propesya. Hindi na sayang ang iyong mga sakripisyo. Capricorn, sa taong 2025 at mga susunod pa, unti-unti kang papasok sa iyong panahon ng gantimpala. Hindi dahil sa swerte kundi dahil sa espiritual na kabayaran. Inihahanda ng universo na ibalik ang lahat ng iyong ibinigay ng pinalaki pa. Paano ito maaaring mangyari? Isang matagal nang nakalimutang puhunan ang biglang magbunga. Isang negosyong pampamilya ang ipapamana sa iyo. Isang dating amo o kliyente ang tatawag na may oportunidad na babago ng lahat. Isang espiritual na kung saan magbubukas ang mga pinto ng madali pagkatapos ng mga taon ng pagsasara. Para sa mga Capricorn, ang pera ay hindi lang pera, ito ay katatagan, pamana, at kapayapaan para sa mga mahal sa buhay. Kaya't napakalalim ng biyayang ito. Hindi ito tungkol sa kasakiman, ito ay tungkol sa wakas na makapagpahinga. Para may aliin ang enerhiyang ito, pinapayuhan ang mga Capricorn na magsindi ng puting kandila tuwing linggo ng umaga at sabihin, lahat ng aking itinanim ng tahimik ngayon namumulaklak sa banal na oras. Tinatanggap ko ang akin, hindi nang may guilt, kundi nang may grasya. Tandaan ito. Ang yaman ng Capricorn ay hindi dumadating ng mabilis. Ngunit dumarating ito ng matatag at hindi matitinag. At kapag naging yun na ito, magiging pundasyon ito, hindi lang para sa iyo kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Kaya kung ikaw ay Capricorn na nanonood nito, ito ang iyong tanda. Malapit nang matapos ang iyong pag-akyat. Malapit na ang mana. Sabihin mo kung gusto mo nang ituloy ang huling zodiac sign o may gusto kang baguhin. Narito ang Filipino translation ng iyong script para sa Pisces, na angkop sa damdaming malapit sa puso ng Filipino audience. 4. Pisces, ang managinip na nakalaan ng banal na gantimpala. Kung ikaw ay ipinanganak mula Pebrero 11 hanggang Marso 20 at dala mo ang water sign na Pisces, ang maririnig mo ngayon ay hindi isang aksidente. Isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa tahimik na kaluluwa na naglalakad sa pagitan ng mga mundo, dukha sa simula, ngunit mayaman sa espiritu, at ginantimpalaan ng mga bituin sa huli. Malakas na konektado ang propesyang ito sa Pisces, ang pinakamatinong intuitive, mapagmalasakit, at espiritual na may talento sa lahat ng zodiac signs. Ang Pisces ay isang matandang kaluluwa, ang nakakakita ng mga senyales sa panaginip, nakakarinig ng mga mensahe sa mga awit, at nakadarama ng mga bagay na hindi maintindihan ng iba. Sa kulturang Pilipino, ang mga Pisces ay kadalasang mga empaths, ang tahimik na pinsan na nakadarama ng enerhiya, ang kaibigang sobra ang pagbibigay, ang taong tahimik na nagdadala ng sakit pero nananatiling ngumiti. Ngunit ito ang inihahayag ng propesya. Ang iyong mga espiritual na sakripisyo, ang iyong pagkasawi sa puso, ang iyong mahabang paghihintay. Hindi kailanman nasayang. Papasok ang Pisces sa isang karmic wealth cycle sa 2025, hindi lang sa pera, kundi pati na sa emosyon, paglikha, at angkan. At ang mga biyayang ito ay lilitaw sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ano kaya ito? Isang maliit na ideya ng negosyo ang biglang sasabog ang tagumpay. May taong nagbibigay sa iyo ng pera o gamit ng hindi nagpapakilala. Isang panaginip ang nagpapakita ng mga numero sa loto o mahahalagang senyales. Ang isang talento o espiritual na regalo ay magiging pinagkukunan ng kita. Dahil Pisces, ang iyong lakas ay hindi nasa pagpuwersa. Nasa pagsuko ito.
Para buhayin ang propesyang ito, pinapayuhan ang Pisces na isulat ang kanilang panaginip o hangarin sa papel, itiklop, at ilagay sa ilalim ng unan sa loob ng 3 gabi. Bago matulog, bumulong. Pinakakawalan ko ang kontrol. Pinagtitiwalaan ko ang daloy. Alam ng universo ang aking pangangailangan at ito ay papalapit na. Pisces, ang buhay mo ay malapit ng magbago hindi dahil mas naging matapang ka, kundi dahil pinili ka ng universo upang tumanggap. Hayaan mong tawagin ng mundo itong swerte. Alam mo sa sarili mo na ito ay nakasulat sa mga bituin mula pa noon. Sabihin mo kung gusto mo nang isulat ang 500-word YouTube description o iba pang materials para dito. Narito ang Filipino translation ng iyong script para sa praktikal na gabay na akma sa Filipino mindset at kultura. Paano makaakit ng hindi inaasahang kayamanan? Kung naipakita man sa iyo ang iyong zodiac sign ngayon o hindi, mahalagang tandaan ito. Hindi pumipili ng pabor ang universo, tumutugon ito sa pagkakahanay. At ang pagkakahanay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol ito sa pagiging handa. Maraming Pilipino ang naniniwala na dumarating ang mga biyaya kapag malinis ang puso, bukas ang mga kamay, at pusong nagpapasalamat. Paano mo nga ba maihahanda ang sarili upang tanggapin ang mga hindi inaasahang kayamanan, tulad ng 4 na signos na binanggit ni Nostradamus? Narito ang ilang makapangyarihang gawain na angkop sa ating kultura. Isa buhay ang bukas palad, ang isipang bukas ang kamay. Kapag nagbibigay ka ng walang inaasahang kapalit sa tindero, kaibigan, o nangangailangan, nagbubukas ka ng espiritual na daloy. Kapag bukas ang kamay mo sa pagbibigay, mas lalong bukas ito sa pagtanggap. 2, gawin ang ritual ng kasaganaan tuwing Biyernes ng gabi. Bawat Biyernes ng gabi, sindihan ang berdeng o gintong kandila. Hawakan ang barya sa kamay at sabihin, "Mga biyayang kilala at di kilala, tinatanggap ko kayo. Naway gabayan ng ilaw na ito ang swerte sa aking tahanan." Pabayaan ang kandila na magsindi ng ligtas ng hindi bababa sa 9 na minuto. 3, magtanim ng may intensyon. Sa kulturang Pilipino, ang pagtatanim ay hindi lang para sa pagkain, ito ay simbolo ng pananampalataya. Magtanim ng maliit na buto, tulad ng basil o munggo, at bulungan ang iyong hiling habang dinidilig ang lupa. Habang ito ay lumalaki, gayon din ang iyong enerhiya. 4, magsuot o magdala ng anting-anting o palaso ng biyaya. Naniniwala ang maraming matatanda sa kapangyarihan ng anting-anting o mga espiritual na simbolo. Magsuot ng pinagpalang pulseras, medalyon, o kahit simpleng bato na may kahulugan sa iyo. Hindi ito pamahiin, ito ay espiritual na focus. 5, magsalita na para bang natupad na. Sa halip na sabihin sana ay sumwerte ako, sabihin, "Nasa daan na ang aking mga biyaya." Dahil ang iyong mga salita ay mga binhi. At maingat na nakikinig ang universo kapag nagsasalita ka ng may pananampalataya. Ang iyong enerhiya, ang iyong pananampalataya, ang iyong mga kilos, ito ang mga kasangkapan para gisingin ang kayamanang nakasulat na sa iyong tadhana. Sabihin mo kung gusto mo nang ipagawa ang 500-word YouTube description, community post, o iba pang materyales. Narito ang Filipino translation ng iyong script na may tono ng babala at gabay, angkop sa kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Mga babala at pamahiin na maaaring humadlang sa iyong mga biyaya. Habang napakalakas ng makaakit ng biyaya, kasing halaga rin ang pagprotekta sa iyong enerhiya. Sa tradisyong Pilipino, may mga pamahiin at espiritual na babala na ipinamana ng ating mga matatanda, hindi upang takutin tayo, kundi upang panatilihing malinis ang ating landas. Narito ang ilang bagay na maaaring tahimik na humarang sa iyong mga hindi inaasahang kayamanan. 1, palaging pagsabi ng negatibo. Ang palaging pagsasabi ng "wala akong pera" ay tila walang masamang epekto. Ngunit ipinapahayag mo ang kahirapan sa iyong buhay. May enerhiya ang mga salita at naniniwala ang universo sa mga paulit-ulit mong sinasabi. 2, masyadong mabilis na pagbabahagi. Kapag may magandang balita o naramdaman mong may paparating na pagbabago, panatilihin mo muna itong sagrado. Sabi nga ng ating mga lola, hindi lahat ng masaya dapat ikwento agad. Kahit ang kaligayahan ay kailangang protektahan. 3, inggit, paghahambing o kapaitan. Kung ipinagdiriwang mo ang tagumpay ng iba, mas mabilis darating ang sayo. Ngunit kung ang puso mo ay puno ng sama ng loob, hindi ganap na matatanggap ng iyong mga kamay ang biyaya. Ang tuwa para sa iba ay lumilikha ng puwang para sa sarili mong tagumpay. 4, pagsuway sa iyong intuisyon.
Kung may pakiramdam kang mali, huwag pilitin. Dumadaloy ang mga biyaya sa kapayapaan, hindi sa pagpilit. Minsan, ang enerhiyang humaharang sa iyong biyaya. Hindi nanggagaling sa labas mo, kundi sa mga tinatanggap, inuulit, o pinaniniwalaan mo sa loob. Sabihin mo kung gusto mo nang ipagawa ang next part o iba pang materyales. Narito ang Filipino translation ng iyong closing script na puno ng pag-asa at inspirasyon, angkop sa Filipino audience. Kung narating mo na ito, baka hindi lang ito usapin ng pagkamausisa ang nagtulak sa iyo dito. Baka ito ay isang mas malalim na tawag. Isang paghila mula sa universo, isang bulong sa iyong espiritu na nagsasabing, para sa iyo ang mensaheng ito. Kahit nabanggit man ang iyong zodiac sign o hindi. Hindi lang ito tungkol sa mga hula. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Dahil ang mga biyayang paparating sa pera, oportunidad at banal na panahon ay para sa mga gising, nagpapasalamat at handang tumanggap. Kaya ito ang maaari mong gawin ngayon. Sa comments ay type ang iyong zodiac sign at isulat. Binubuksan ko ang pinto para sa aking mga di inaasahang kayamanan. Ipakita sa universo ang iyong deklarasyon. I-share ang video na ito sa isang taong naniniwala kang nangangailangan ng pag-asa ngayon. Dahil minsan, isang mensahe lang ang kayang baguhin ang direksyon ng buhay ng isang tao. At panghuli, panatilihing malambot ang puso at matibay ang pananampalataya. Kahit gaano ka katagal maghintay. Kahit gaano karami ang iyong ibinigay. Ang iyong panahon ay hindi lang paparating. Nagsimula na ito. Ang mga bituin ay nagsalita. At ang iyong pangalan nakasulat na sa biyaya.